So yun, hi guys, magbubuting-ting na naman po pala tayo dito ng sasakyan. So dito ngayon magkakabit tayo ng car alarm. So yung car alarm na to, ganito yung itsura ng car alarm. So ito yung module ng car alarm niya. Meron na rin siyang automatic lock. And ito yung alarm niya. So ito kasi meron na siyang nakakabit dati. So ito kasi pinapinturahan tong sasakyan dito sa amin. Ayan, pinapinturahan siya ngayon. And then yung ito gusto ipakabit din itong bagong car alarm dito sa amin. So yung wiring na to naiwan na pero wala na yung module. So ngayon magkakabit tayo ng bago. Ayan. So ito yung yung dati niyang wiring. Ayan. Mamaya ayusin din natin to, linisin din natin siya. Tapos siguro ganito na lang gagawin natin. Imbis na magagawa tayo ng panibago. Kompleto naman na to ng wiring eh. So nakakabit naman na yung mga dating wiring niya. I-connect ko na lang din kung ano yung mga pwedeng i-connect dito. So yan, ganoon na lang din gagawin natin. Pero ito, mamaya explain ko sa inyo kung ano yung mga nito. Yung mga color coding ng itong wire ng module. So dito kasi may color code na din naman to. May diagram naman to. Kaya lang medyo magulo rin. Ay, kagaya na to. Kulay lang nakalagay. Tapos central door lock control line. Tapos ito yung pinaka linya nito. Pero mamaya tuturo ko, papakita ko sa inyo. So dito muna tayo. Papakita ko na rin sa inyo kung para saan to mga wire na to. So ito muna yung nasa taas. Ito po yung sa sensitivity nung para sa alarm. Yan siya. Tapos sunod naman yung ilaw. Itong ilaw na to, indicator light, dito natin siya ilalagay. Tapos ito naman yung para sa reset po yan. Tatago na lang din natin siya dito. Yan, dito siya nakalagay sa reset. Next naman to, itong blue na to hindi na natin to i-connect. Tsaka itong black. Meron kasing nakalabas na wire dito eh. Para sa naman to, antena. Yan, hindi na natin siya ikakabit. Wala tayong pagdudugtungan nito mga to. So dito na lang tayo. Meron tayong yellow, white, orange, tapos yellow, white, orange ulit. So tatlong kulay yan. Ngayon ito ginawa ko, pinag-twist ko na lang siya dyan. Ito kasi yung yellow na to, meron dyan yung yellow na may guhit na black. Tapos white na may guhit na black, orange na may guhit na black. Tapos sa kabilang side yung mga solid lang. Solid lang ibig sabihin, yellow lang, white lang, tsaka orange lang. So ito, yung white na may guhit na black, kakabit nyo yan dun sa may actuator. Dito sa may lock yan. Kukonect na siya dun sa may kulay blue na wire. Dito yan sa loob. Hindi ko pa siya nababaklas eh. Mamaya babaklasan natin. Pakita ko na lang din sa inyo. Tapos yung solid white naman, kukonect nyo yan dun sa kulay green. Dun sa may actuator. Ito namang white. Ay itong itong yellow. Kukonect nyo naman yan. Pag dudugtungin nyo yung dalawang yan, kukonect nyo yan sa positive na kulay red. Dito yan. Mamaya papakita ko. Ito, sasabihin ko rin naman to kung ano yan. Kung para saan. Then dun tayo sa may orange naman. Yung sa orange naman, kukonect nyo yan. Pag dudugtungin nyo ulit yan, kukonektan nyo yung dalawa. Yun naman ay kukonect nyo dun sa kulay black. Sa negative. Okay? So dito naman tayo sa kabila. Dito may nakalagay white, orange, pink, blue, brown, red, black, yellow. Itong white, ang pagkokonektahan natin dyan is kukonect nyo siya sa accessories. So positive accessory wire yan. Ito namang itong orange, yan, i-connect nyo yan dun sa brake light. Ito, nilagyan ko siya ng ganyan. Sa brake light, sa positive ng brake light. Ito naman pink, i-connect nyo yan dun sa kulay red. Kulay red yan ng dito. Dudugtong nyo siya dito. Dito sa may alarm. Tapos itong black na itong alarm, kukonect nyo yan sa body ground para may connection sa ng negative. Next natin yung blue. Yung blue naman, para yan dun sa trigger po yan sa pintuan. It's either dun sa dalawa. Dalawa lang naman yung wire ng pintuan. Dito siya i-connect. Trigger na ito. Para yung masasensor niya yung
dun sa alarm if naka-unlock or lock siya. Tapos next natin yung brown. Itong brown na to, para to sa signal light. So yung sa signal light nga, dito isa lang, pero sa iba kasi dalawa. Ito naman kadugtong na ito, dalawa eh. Ayan siya. Okay, next natin tong red. Yung red naman, kukonect nyo yan sa positive battery terminal. Or dun sa ano, dito sa ignition switch, meron siyang ano dyan, recta battery. So ano yan, buhay yan lagi. Then ito naman sa black, pwede nyo i-connect sa body ground lang. And then ito namang yellow, yung yellow na yan, madalas to, kinakat na lang yan. Di na kinoconnect yan. Kasi kadalasan, pag nagka-problema yung ano, yung, alam nyo, mahirap tong i-connectahan pa kasi to ng mga relay eh. Pero ito, hindi na siya kinoconnectahan. Yun lang. So, mamaya wiring na lang natin to. Tapos, yan. Ayusin ko lang din to. Mamaya pakita ko sa inyo. Bago pala natin ituloy yung pagkakabit ng alarm, pakita muna natin yung bagong pintura namin dito. Ayan. Sheesh! Partida maalikabok pa yan. Yan o. Punta tayo sa likod. Ayan o. Balik na tayo dito. So ayan, tapos na nga pala natin install lahat ng mga wirings dito sa alarm. So yung alarm kinabit na natin dito sa harapan. Yung siren niya dito na nakalagay sa ilalim na ito. So dun siya nakatago. Ayan o. So, kita ba? Ayan o. Dun siya nakalagay. Tapos try natin yung yung switch niya. Ito pala naka central lock pala to, hindi pala nabanggit sa akin. So yun, kinonect na lang natin yung module ng central lock niya dun sa module nitong ng siren or nung alarm. So yan, try natin siyang i-lock. So ito yung mga lock niya. Try natin siyang lock. Okay. So working na siya. Then unlock natin. Okay. Then lock ulit natin. Okay, so working na siya. Tapos dito rin, yung sa mga signal lights niya, try natin siyang i-unlock. Pagka-unlock, tatlong ilaw, magbiblink siya. Ayan. Then lock natin. Biblink siya isang beses lang. Tapos automatic pala siya pagka naka-unlock siya. Tapos mga ilang seconds, maglalak na siya ng kusa. So try natin siya. Pasok tayo sa loob. Yung indicator light na nandito, dito ko na nilagay. Ito is para dun sa lock niya. Ayan, pag umiilaw, ibig sabihin nakalock siya. Ayan, magbiblink na lang siya. Ayan, ibig sabihin yan, nakalock siya. So pagka naka-unlock naman, hindi siya umiilaw. Balik natin sa lock. Ayan. Ayan, umiilaw na ulit siya. Tapos yung sa sensitivity ng alarm, depende din sa timpla nyo kung gaano ka-sensitive. Sa akin dito, ginawa ko hindi masyadong sensitive. Kasi kapag sobrang sensitive naman nung settings na ginawa nyo, mabilis siya mag-alarm. Lalo na kung sa kalsada nyo maraming dumadaan. Tsaka kung sa kalsada lang kayo nakaparada, kagaya dito, ayan. Tapos, ayan. Balik tayo dito. Pakita ko lang din sa inyo yung sensitivity ng alarm niya. Ayan, ito, try natin sipain yung gulong. Hindi gaano ka-sensitive. So medyo lakasan natin. Ayan, dun lang siya mag-a-alarm. Unlock natin. So yun pala, pasadaan lang muna natin to, bagong pintura dito sa Doloy's Garage. Ayan, medyo maalikabok lang kasi umambon kahapon. Ayan. Ayan. So dito meron din tayong ginagawa dito na mga paint job. Ayan, message nyo lang po kami sa Doloy's Garage kung gusto nyo magpa-paint job. And then sa mga interested and gusto magpa-install ng mga ganito, car alarm, Android head unit, GPS tracker, yan, dash camera, parking sensor, yan, madami tayong mga available na mga accessories sa kotse. Message nyo lang po kami sa Facebook page namin, Enteng Butingting Garage. And sa namin Facebook page na Nexus Android head unit, Marikina City Branch. Yan. Thank you.